Hi adventurous people! It's me Rose, and for this video guys is pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga sacrifices bilang isang OFW. Kaya naman tara, samahan niyo ako! So mga adventurous people, before nga din pala ako mag-start sa aking content for this video is gusto ko muna guys magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta talaga at laging nanonood sa aking mga videos na ina-upload. And ikaw na hindi pa rin talaga naka-follow sa aking account, please do follow na din para lagi ka ring updated. And don't forget to comment, share, and react na din. So guys, back sa aking content, ang pag-uusapan lang naman natin as I've said is yung mga sacrifices na ginagawa bilang isang OFW. And magbibigay lang naman ako sa inyo ng mga tatlong sacrifices na usually ginagawa. Number 1 is yung mawalay ka sa family mo. Let's say for example, yung isa or dalawa sa parents mo ay magtatrabaho sa ibang bansa. Talagang napakalaking sacrifices yon bilang isang magulang. Sino ba naman ang magulang na gustong mawalay sa kanila ng napakatagal? 'Di ba? Wala naman talaga. But then because of the reason kung bakit sila nag-abroad is para sa future ng mga anak nila or para makatulong sa family. So isa yan talaga sa napakalaking sacrifices bilang isang OFW. Number 2 is, syempre, yung ma-miss mo yung mga milestone in life. Hindi lang sa mga anak mo or hindi lang din sa mga kapatid mo, but then sa lahat. Let's say for example, yung birthday, kung meron man ng mga fiesta, mga small gatherings, mga pagkikita, reunion, yung Pasko, or yung New Year, yan lahat ay mamimiss mo talaga and mas lalong-lalo kang maho-homesick dahil sa mga milestone in life na na-miss mo. And the last but not the least, number 3 is yung hindi ka makauwi sa Pilipinas na agad-agad. Dahil pag nag-abroad ka, i-consider mo ang mga iba-ibang bagay before ka uuwi sa Pilipinas. At hindi lahat ng mga OFW is laging nakakauwi ng every year. Yung iba nga nating mga OFW is umuwi sila guys mga after 3 years na, 4 years or 5 years or higit pa ron. Dahil din yun sa mga personal reasons nila. Let's say for example, hindi ka muna makauwi dahil meron ka pang kailangan na pagbayaran, meron ka pang mga utang, meron ka pang kailangan na paggagastusan, may pinapaaral ka pa. So syempre, mas uunahin mo yung paggagastos doon kaysa naman uuwi ka. Kasi alam naman natin na pag uuwi tayo sa Pilipinas is napakalaking gastos din. At kailangan mo rin na mag-ipon para doon. So, yun lang naman guys ang mga usual na sacrifices na ginagawa bilang isang OFW. And sasabihin ko sa inyo guys, na kung meron man kayong mga family members na nagtatrabaho sa abroad at nawalay sa inyo ngayon, please do appreciate sa mga ginagawa nilang sacrifices kasi hindi talaga madali magtrabaho sa abroad at isa yon sa mga rason kung bakit sila nagtatrabaho sa abroad is para makatulong sa family, makapag-support sa kanila, at mabigyan ng magandang kinabukasan. So guys, yun naman ang aking i-share for this video and I hope you enjoy. Thanks for watching and bye!